Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Kalahating isang linggo na naman nagdaan at napakatuling talaga ng panahon. Ewan ko kung napapansin nyo na napakabilis talaga. Ngayon ay magkakatapusan na naman. Ngayon ay Miyerkules na naman. Ano po, napakabilis talaga. Ngayon pong gabi, pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus. Malapit na po tayong matapos. Tayo ay nasa chapter 38 na. So, bago tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala na pinagkaloob niyo sa amin sa loob ng kalahati sa linggo. Sa buhay at kalakasan, kalusugan, kagalingan, kasiglahan po sa aming mga pangangatawan. Salamat po sa biyayang pangmaterial, pisikal at espiritual. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabi pong ito ay muli kaming hihiling sa inyo ng karunungan, pagpapatnubay ng inyong banal na espiritu upang kami po ay makaunawa sa mga nais niyong ipabatid sa amin kung gaano kahusay, kung gaano kagaling, kung gaano kaganda ang inyong ipagagawa. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga panalangin. Pakigabayan na rin po ang aming mga kapatid na nanonood na nakikinig sa gabi nito. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, pagpatuloy na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus. Simulan na po natin. Exodo 38, 1 hanggang 31. Gumawa rin sila ng kwadradong altar na masusunugan ng handog na sinunog. 7 talampakan ang haba nito, 7 talampakan din ang lapad, at 4 talampakan ng taas. Nilagyan nila ito na parang sungay sa 4 na sulok na kasama ng ginawa ng gawin ng altar. Binalutan nila ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay gawa rin sa tanso, at ang lalagyan ng abo pala ay mangkok, malaking tinidor para sa karne at lalagyan ng mga baga. Gumawa rin sila ng parilyang tanso para sa altar at nilagay nila sa ilalim ng altar sa patungan nito sa gitna ng altar. Gumawa rin sila ng 4 na argolyang tanso at ikinabit ito sa 4 na sulok ng parilyang tanso. Ang mga argolyang ito ay pinagsusuksukan ng mga tukod na pambuhat sa altar. Ang mga tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng tanso. Sinuksok nila ang mga tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ito. Tabla ang ginawa nilang altar at bakante ang loob. Pagkatapos gumawa sila ng tansong palanggana. Ang patungan nito ay tanso rin at ang mga tansong ginamit dito ay galing sa tanso sa salamin ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipan. Nilagyan nila ng bakuran ang toldang tipanan. Pinalibutan nila ito ng kortina na pinong telang linen. Ang haba ng kortina ay sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikinabit nila ang kortina sa 20 haliging tanso na nakasuksok din sa 20 pundasyon tanso. Ang kinabitan nilang kortina ay mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kortina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba at nakakabit ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyon. Ang pinagkakabitan ng kortina ay mga kawit na pilak na pinagkakabitan ng mga baras na pilak sa mga haligi. Nilagyan ng ang kortina sa bandang kanluran ay 75 talampakan ng haba at nakakabit ito sa 10 bahagi o haligi na nakasuksok naman sa 10 pundisyon ng mga pinagkakabitang kortina ay mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak at haligi. Ang kortina sa bandang silangan ay 75 talampakan ng haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan ay may kortina ito. Sa gilid ng kortina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ng haba at nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang kortina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ng haba at nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon.
Ang lahat ng kurtina sa palibot ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen. Tanso ang pundasyon, ang mga haligi at pilak naman ay kawit ng mga baras nito. Ang mga ulo ng haligi na babalutan ng pilak. Ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran ay may baras na pilak. Ang kortina ng pintuan ng bakuran ay gawa sa pinong tenang linen na binordahan at ginamit na ang lanang kulay asul at ubi at pula. Ang napakagandang pagkakaborda nito, ang haba nito ay 30 talampakan at 7 kalahating talampakan ng taas katulad ng taas ng mga kortina na nakapalibot sa bakuran. Ang kortinang ito ay nakakabit sa 4 na haliging nakasuksok naman sa 4 na pundasyon na babalutan ng pilak ng mga kawit at mga baras sa mga haligi at mga ulo nito. Purong tanso ang lahat ng tulos ng tolda at ang bakuran sa palibot nito. Ito ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng toldang simbahan kung saan nakalagay ang malalapad na 7 sulatan ng mga utos ng Diyos. Inilista ng mga Levita ang mga materyales na ito ayon sa utos ni Moises. Ang mga gawaing ito ay pinamamahalaan ni Itamar na anak ni Aaron na pari. Ang namamahala sa pagtatayo ng tolda ay si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Juda. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Katulong si Oholiab na anak ni Ashihamak na mula sa lahi ni Dan. Magaling siyang magtrabaho, magdisenyo at magburda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Ang kabuuang timbang ng gintong inihandog para sa ginamit sa paggawa ng tolda ay 1,000 kilo ayon sa timbangan na ginamit ng mga pari. Ang kabuuang timbang ng mga pilak na naipon ay 3,520 kilo ayon sa bigat at ng pilak na timbang na ginamit ng pari. Nanggaling ito sa mga taong nailista sa census. Nagbigay ang bawat isa sa kanila ng 6 na gramo ng pilak ayon sa bigat ng pilak na ginamit ng mga pari. May 603,550 tao na may edad na 20 pataas ang nailista sa census. Ang 3,500 kilo ay ginamit sa paggawa ng 100 pundasyon ng tolda at mga kortina, 35 kilo bawat pundasyon. Ang natirang 20 kilong pilak ay ginamit na ginawang kawit at baras ng mga haligi at binalot sa ulo ng mga haligi. Ang bawat tansong inihandog sa Panginoon ay mga 2,500 kilo. Ginamit ito sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haliging pintuan ng toldang tipanan. Ang iba rito ay ginamit sa paggawa ng altar na tanso ng parilya nito at lahat ng kagamitan ng altar. Ginamit din ang mga tanso sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa palibot ng bakuran at pintuan nito at sa paggawa ng lahat ng tulos ng tolda at mga kortina sa palibot nito. Natunghayan po natin mga kapatid ang mga detalye kung ano ang gustong ipagawa ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang pinagkakatiwala ang mga tauhan, kung ano ang nais niyang mangyari. So, dito po ay makikita nyo kung gaano siya kaingat. Ano po? Sana ay naibigan nyo ang ating nabasa ngayong gabi at nawa ay maging mapagpili rin tayo, lalo na po sa damit na ating isusuot sa pagsamba sa harap ng Panginoon, na sana wag lang kung ano-ano. Sa pagtatapos po tayo manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa biyaya at pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin. Sa karunungan na aming nabasa, pagpapalang pang-espiritual. Sana po ipakigabayan pa po kami sa loob ng kalahating isang linggo na darating.
at nawa ang inyong laging pagsama sa amin ay nawa kami inyong laging paalalahanan sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Kalahating sanligaw na naman po ang kailangan naming ipagtagubilin sa inyo. At nawa ingatan kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, sana po ay samahan niyo muli ako sa araw ng Biyernes sa ganito ring oras at sana po ay magsama-sama tayo sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Muli, happy midweek po sa lahat.